Yung naging incident nila Bottas and then ni Checo. Nakakita si Checo ng gap tapos pinilit niya, nag-touch, nag-spin si Checo. Pero yun, at least nakatapos yung dalawang Cadillac drivers. Oo, kung may bright spot yung race na yun for Cadillac, it's an improvement from Australia kasi ngayon, both drivers naka-finish na ng karera. And yung gap nila sa mga nasa midfield, hindi na ganun kalayo. Their pace has improved significantly sa China. Nakakatuwa lang na plus 1 lap lang sila Bottas and Perez, di ba? Hindi na 3 laps. Hindi na plus 3 laps. Medyo nabawasan yung blue flag nila ngayon. Sa radyo nga, si Checo, sinasabi niya, I need some mushrooms. The mushrooms disappeared. Mario Kart reference. Ewan ko kung anong nangyari sa kotse ni Checo kasi at one point, yung gap niya kay Bottas is around 2 seconds. Mauungusan niya dapat si Bottas towards the end of the race pero biglang nagka-problema sa energy deployment Yes. na parang nag-plus 18 ka agad eh. Nag-spin ba siya? Nag-overshoot ba siya? Pero it was a power unit problem. Binanggit nga niya nung post-race interview na nahirapan siya mag-deploy. Nag-apologize din siya sa team for that move. Nag-contact sila ni Valtteri. Ang ganda nga tignan eh, kahit nung in-interview si Bottas, he understood yung contact na yon na it was incidental, hindi naman sinasadya. Yeah. Ang sarap tignan na may dalawang mature na driver sa isang team, ano? Yung walang drama. Sorry, kasalanan ko. Hindi, okay lang. Wala yun. Dalawang tito kasi yung kinuha ng Cadillac eh. Pero nakita mo nung sprint race, parang Anyari? nag-disintegrate yung kotse ni Checo, di ba? Ano? Parang last lap, biglang nagsikalasan yung engine cover. No! Normal kaya yan sa mga new teams. Siguro. May nakita nga akong meme na may solusyon daw dun sa problema ng Cadillac. Punong-puno ng duct tape yung kotse. Eh kasi, nung Australia, nakalas din yung sa may bandang side pad ni Checo eh, di ba? Sa ang hardware nyo binili yung mga tornilyo nung kotse ni Checo, ah. Galing Banawe.